Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, Adyes ng buwan ng Hunyo. Mahigit pisong bawas presyo sa diesel at kerosene, 60 centavos sa gasolina, ipapatupad kasado na bukas. Passenger processing fee, loading and take-off fees at biometric fees namumurong itaas ng MIAA. Ekonomiya ng Pilipinas posibleng lumago ng 5.8%. Wow! Ayon sa Fitch Credit Agency. Transport strike ng grupong Manibela, WAEPEC. Mga tsuper bumiyahe ngayong Lunes ayon yan sa MMDA. Pananakit naman ng grupong Manibela kay DZRH reporter Val Gonzales. At iba pang media men kinundina ng MBC DZRH at media groups. Driver na Manibela kakasuhan. Bagong Pilipinas Hymn at Pledge, sinimulang patugtugin at usalin sa flag raising ceremony ng government agencies. Lupang hinirang at panatang makabayan, iginit na panatilihin kaysa ang bagong Pilipinas ayon sa AKA Party List. Search warrant at warrant of arrest isinilbi sa compound na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Quiboloy. Abay, hanggang sa ngayon nakapaligid pa yata yung mga pulis. Persons of interest operasyon ng Pogo Hub sa Pampanga. Hawak na ng PAOK. Notice to airmen on NOTAM. Inilabas ng KAAP paglipad ng mga eroplano malapit sa Bulkang Taal, ipinagbawal. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, good news. Abay, huwag mo nang magpapagas mga kuya, ha? Mga drivers. Dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng petroleum products bukas June 11. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, 1 peso and 20 centavos ang ibabawas kada litro ng diesel. Ba? Malaki-laki, ha? At 60 centavos naman kada litro ng gasolina. At malaki rin ang bawas sa presyo ng kerosene na aabot naman ng piso at 30 sentimos. Ang pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende naman sa galaw sa world market. Samantala, nanganganib na tumaas ang singil ng Manila International Airport Authority sa pagpapagamit ng kanilang pasilidad. Ito ang dahilan kung bakit umapela ang major stakeholders ng local aviation industry kay MIAA General Manager Eric Jose Ines na i-reconsider ang tinutukoy na hakbang. Ginawa ng Air Carriers Association of the Philippines, Board of Airline Representatives at Airline Operators Council ang hakbang upang hilingin na rebyuhin o bawiin ang planong revision ng guidelines para sa aeronautical fees at charges. Kabilang sa napipintong tumaas ang passenger processing fee, gayon din ang loading at take-off fees at kahit ang tinatawag na biometric processing fee. Umaasa ang stakeholders sa airline industry na ikukonsidera ni MIAA GM Ines na magkakaroon ng mas malalim na konsultasyon tungkol sa issue ng rate adjustment, lalo pat tatamaan din sa pagtaas ang mga mananakay.
Tinukoy naman ng International Airports Association na ang singil ng MIAA ay isa sa pinakamataas sa Asia na daig pa ang ibang dekalidad na paliparan tulad sa Japan at Changi Airport ng Singapore. Pinagtibay naman ng may impluensyang credit rating sa agency na Fitch ang BBB rating at stable outlook sa Pilipinas. Ayon sa Fitch Credit, ito ay nagpapatunay na malakas ang medium-term growth ng bansa. Ibig sabihin na may sapat na kakayahan ang Pilipinas na magbayad ng utang, utang na loob, o financial obligation. Batay sa pagtayo ng Fitch, maaring lumago ng 5.8% ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero pinahayag nito na ang pangamba na maapektuhan ng El Nino ang produksyon ng agrikultura. Gayon din ang supply ng tubig at kuryente. At maaari din umanong bumagal ang economic activity dahil naman sa La Nina ngayong taon. Samantala, nananatiling normal ang biyahe ng mga jeepney sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila ngayong unang araw ng transport strike ng Grupong Manibela. Sa bahagi ng Southern Manila ay patuloy ang biyahe ng mga jeepney sa lansangan. Tuloy rin ang pamamasada ng mga jeepney sa rutang San Juan City hanggang Mandaluyong at vice versa. Ayon sa isang jeepney driver sa Kalentong, malulugi lamang sila sa tigil pasada dahil bumabiyahe rin naman ang mga ibang tsuper. Samantala, isinara naman ng ilang mga miyembro ng Manibela ang southbound ng East Avenue sa Quezon City kanina upang magkilos protesta na nagdulot ng matinding traffic. Kinuyog at sinaktan ng ilang miyembro ng transport group na Manibela si DZRH reporter Val Gonzales sa gitna ng sa kanilang kilos protesta sa East Avenue, Quezon City kaninang umaga. Ayon kay Val Gonzales, inire-report niya ang sitwasyon ng traffic sa East Avenue malapit sa tanggapan ng LTFRB at LTO. Dahil sinagop ng grupong Manibela at kanilang mga jeep ang lahat ng lane dahilan para sumikip ang traffic. Sa report ni Gonzales, sinabihan niya ng MMDA na umabot na hanggang Commonwealth Avenue ang traffic dahil sa sinagawang protesta ng mga drivers na kasapi ng Manibela. Habang siya ay nagre-report, bigla na lang siyang kinuyog ng ilang drivers na kasapi ng Manibela at dalawang sinuntok sa tagiliran dahil minumura raw sila. Ganito ang report ni Val ni Val Gonzales. Omar Balbena. Asan? Huy! Anak ng baka. Ayan. Samantala, pero nang humupa ang tensyon at sa pumiling pag-report ni Val Gonzales, isang taon ng Manibela ang nagtangkapang guluhin ang kanyang pag-report habang nagbibigyan ng update sa aktwal na kilos protesta sa harapan ng LTFRB. Nagsampa naman ng reklamo si Gonzales sa pulisya matapos ang panakit sa kanya dahil maging ang kanyang gamit sa trabaho ay nasira at nawala matapos ang pananakit o pangyayari. Samantala, mahigpit na kinukundina ng Manila Broadcasting Company ang ginawang pananakit ng mga miyembro ng grupong Manibela sa aming reporter na si Val Gonzales. Nangyari ang insidente habang ang aming reporter ay nasa gitna ng coverage sa kilos protesta ng transport group sa East Avenue, Quezon City. Ang mga kaparehong pangaharas ay malinaw na pagsikil sa karapatan sa pamamahayag at walang puwang sa isang sibilisadong lipunan. Determinado ang kumpanya na pananagutin ang mga nasa likod ng pananakit sa aming reporter upang hindi na maulit ang mga kaparehong sitwasyon. Sa huli, makakaasa ang publiko na mananatiling committed ang MBC DZRH sa pagtataguyod ng katotohanan
sa ngalan ng patas at malayang pamamahayag. Ito ang statement mula rin sa ating station manager, VP for Legal na si Attorney Rudolph Fularbal ng MBC DZRH. Kinundi na naman ng grupo ng mga media men ang ginawang pananakit ng ilang miyembro ng grupong Manibela sa DZRH reporter na si Val Gonzales sa gitna ng kanyang coverage sa kilos protesta sa Quezon City kaninang umaga. Nagkakaisang kinundinan ng Justice Reporters Organization, Quezon City Journalist Group, Defense Press Corps at PNP Press Corps ang ginawang panununtok ng ilang miyembro ng grupo kay Val Gonzales. Binigyan din ng Defense Press Corps na hindi sapat na katwiran ang emosyon at pananaw ng isang mamahayag upang ito ay saktan. Nanawagan naman ang PNP Press Corps at Quezon City Journalist Group sa mga otoridad ng patas na investigasyon at agara aksyon laban sa ilang tauhan ng Manibela na nanuntok kay Val Gonzales. Nagalit ang ilang miyembro ng Manibela nang i-report ni Val Gonzales na nagkaka-traffic at hindi madaanan ang isang bahagi ng East Avenue sa Quezon City nang ito ay harangan ng mga jeep at magprotesta ang mga grupong Manibela. Kaugnay pa rin ang pananakit kay Val Gonzales, mariing kinundena ng Presidential Task Force on Media Security ang panununtok ng mga miyembro ng transport group na Manibela kay DZRH veteran reporter Val Gonzales kaninang umaga. Ayon kay Undersecretary Paul Gutierrez, PT FOMS Executive Director, base sa investigasyon ay sinuntok ng 2 beses sa baywang si Gonzales habang nag-uulat tungkol sa nangyayaring strike ng grupo sa East Avenue, Quezon City. Nakikipag-ugnayan na si Gutierrez kay Quezon City Police District Director Police General Red Maranan para ipatawag si Manibela Chairman Marval Buena upang ipaliwanag ang ginawang karahasan ng kanyang mga miyembro. Dagdag pa ni Gutierrez, nakahandang suportahan ng task force si Gonzales sa paghahain ng reklamo laban sa naturang grupo. Bukod pa sa nangyayaring panununtok ay inakusahan ng mga miyembro ng Manibela na bayaran at biased ang isa pang mamamahayag na nag-uulat ang kanilang kilos protesta sa lugar. Handa naman ang Philippine National Police na tulungan si DZRH reporter Val Gonzales matapos magreklamo laban sa ilang miyembro ng Manibela. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Colonel Gina Fajardo kasunod ng pananakit ng ilang miyembro ng Manibela kay Gonzales habang siya ay nagko-cover at nagre-report tungkol sa kanilang kilos protesta kaninang umaga. Umapila naman ang PNP sa mga nagkikilos sa protesta na huwag manakit lalo na sa mga tauhan ng media. Narito si Colonel Gina Fajardo. Cover po yun at hindi dahil bias po sila, dahil pangti po yun ang kanilang trabaho. Sana po ay huwag saktan yung mga kaibigan po nating mga mamamahayag. At kung mayroon pong intention po si Ginoong Val po na magsampa po ng kaso ay tutulungan po natin at ibigay po natin yung assistance na kailangan po niya. Sana na-identify po niya yung nanakit po sa kanya at tutulungan po natin siya makapagsampa ng kaso kung gugustuhin po niya. Sa iba pang balita, suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa Miyerkules, June 12 bilang pagbibigay daan sa paggunita sa Araw ng Kalayaan. Sa abiso ng MMDA, ito ay upang magkaroon ng pagkakataon ng sambayanang Pilipino na makiisa sa selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas sa Quirino Grandstand at Rizal Park sa Maynila. Kaugnay nito, inabisuhan ng MMDA ang mga motorista na dumaan sa mga inilatag nilang alternatibong ruta. Babalikan natin ilang pang mga reports, mga balita. Pastor Apollo Kibuloy sinilbihan ng arrest warrant ng mga pulis pero ito ay hindi natagpuan sa loob ng kanyang compound sa Davao City kasama ang 5 pang kinasuhan.
Samantala, person of interest sa operasyon ng Pogo Hub sa Pampanga, hawak na ng mga otoridad. At bagong Pilipinas Hymn at Pledge, sinimulan ng patugtugin kaninang umaga sa mga isinagawang flag raising ceremonies. Ang detalye mawalinan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar at Mr. Michael is my guy. Alas 4:24. H Break Time. Nagsilbi ng arrest warrant ang Davao Police kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City kanina umaga, pero hindi natagpuan ang controversial na religious leader. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Davao City Police PIO, hindi raw nila ni-raid ang eskwelahan ni Kibuloy taliwas sa mga report na sinalakay ang compound ng pastor. Ayon kay Major De La Rey, nagsilbi lamang sila ng arrest warrant laban kay Kibuloy at sa 5 iba pa. Sinabi pa niya na bigo rin silang makita si Kibuloy, pero tiwala ang pulisya na hindi pa nakalabas ng Pilipinas ang pastor. Sinabi ni Major De La Rey na may tagasunod pa rin si Kibuloy na humarang sa mga pulis na isilbi ang arrest warrant, pero hinayaan na rin nilang makapasok kami sa compound matapos ang negosasyon. Narito si Major Catherine De La Rey. Pero hindi po natin nakita si Pastor Kibuloy dun sa area. Tatlong area po ang pinuntahan natin, yung sa Kingdom of Jesus Christ College, Tamayong Prayer Mountain, and Glory Mountain. So, subalit, nagiging peaceful naman po ang sinagawang pag-serve ng warrant of arrest today. Sa iba pang balita, naniniwala si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na kailangan ng batas para isama ang bagong Pilipinas Hymn and Pledge sa lingguhang flag ceremonies ng lahat ng national government agencies, GOCCs at mga paaralan. Ayon kay Senator Pimentel, hindi anya sapat ang executive order para ipatupad at sundin ang direktiba. Mungkahi na mambabatas magsumite ang executive branch ng panukalang batas na naglalaman ng mga ideya sa ilalim ng naturang mandato. Dagdag ni Senator Pimentel, ang ganitong uri ng direktiba ay nakaaapekto sa pag-iisip ng publiko, kaya nararapat lamang na dapat magmula ang mandato mula sa mga mambabatas. At pinatugtog na nga kanina umaga sa mga flag raising ceremonies ng ilang ahensya ng pamahalaan ang bagong Pilipinas Hymn ngayong Lunes. Ito ay alinsunod sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat na ahensya ng pamahalaan at mga paaralan na awitin ito at bigkasin din ang bagong panunumpa sa Pilipinas o Pilipinas Pledge. Pinatugtog na ang bagong Pilipinas Hymn sa flag ceremony ng Presidential Communications Office sa Malacanang, maging sa Manila Police District at Manila City Hall. Nakasaad sa Memo Circular number 52 na layo nitong maitanim ang prinsipyo ng bagong Pilipinas sa bawat Pilipino. Pero ito ay kinontra naman ng ilang grupo katulad ng ACA Teachers Party List. Ang hiling naman ni Franz Castro, tinatawan ng ACT Teachers Party List na paratilin na lamang ang lupang hinirang at panatang makabayan. Sinabi nito na ang pag-re-resign sa mga government agencies at state universities and colleges na i-recite at awitin ang bagong Pilipinas. Tanong ni Castro, isa ba ito hakbang para mapaganda at makalimutan ang martial law sa ilalim ng liderato ng kanyang yumaong ama? Sinabi ng kongresista na dapat bawiin ng Malacanang
ang Memorandum Order number 52 dahil ito anyay rebranding para mabago ang pananaw ng mga kabataan sa martial law noong panahon ng Marcos Sr. Administration. Sinabi pa ni Castro na sa halip na ganitong mga gimmick, dapat ilaan ng gobyerno ang oras para mabigyan ng solusyon ang problema ng mga mamamayan, katulad sa mababang pasahod at mataas na presyo ng mga bilihin. Samantala, nakatakdang magpulong sa Huwebes, Hunyo 13 si Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon kay Escudero, ito ay tentative pa lamang dahil hindi pa napa-finalize ang schedule ng iba pang dadalo. Inaasahang mapag-uusapan sa pulong ang legislative agenda at ang nalalapit na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa June 25. Kung matutuloy ito, ang kauna-unahang formal meeting sa pagitan ng bagong pamunuan ng Senate at House. Samantala, pinatitigil muna ni Senate President Cheese Escudero ang konstruksyon ng bagong building sana ng Senado sa Taguig City. Pinare-review din ni Escudero ang budget sa nasabing proyekto dahil lumobot ito ng 23 billion pesos mula sa original budget na 8.9 billion. Sa flag ceremony sa Senado kanina, binanggit ng Senador o Senate President na hindi totoong lilipat na sila sa bagong Senate building sa September o kaya sa 2025. Nag-decision siyang suspindihin muna ang konstruksyon ng new building sa Taguig matapos makita sa detalyadong report ang mga concern sa gastusin, kalidad at pamahala sa nasabing proyekto. Samantala, hawak na ng otoridad ang 4 hanggang 5 persons of interest sa operasyon ng scam farm sa Porac, Pampanga. Ito ang ibinalita sa DZRH ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston John Casio kasunod ng pagbabalik ng raid sa 10 ektaryang compound. Ayon kay Casio, kabilang sa 160 dayuhan na kanilang nadiskubre mula sa Pogo Hub ay ang mga sinasabing manager at suspect sa pambubugbog sa mga biktimang kapwa dayuhan. Narito ang pahayag ni Casio. 160 na po sila lahat ngayon. Yung lima doon, considered na po natin as persons of interest. Pinangangambahang transnational na sindikato ang namumuno sa dating Pogo na posibleng may connection din sa Pogo sa Bambantarlac at sa mga lokal na kriminal. Narito muli si Casio. Nakikita ninyo na parang iisang grupo lamang sila. Para merong isang malaking transnational organized crime dito sa Pilipinas, isang grupo ng mga kriminal na international, mga banyaga na nagsama-sama kasama yung mga lokal natin na mga sindikato rito. At sa kaugnay na balita, Pogo magpapalakas ng narco-politics sa bansa. Abay, sino man may sabi niyan? Alamin natin ang report mula kay RH sa number 12. Milky Regunan, please come in. Milky. Nakayateya, nakikita na rin si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa mga nananawagan na tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Ayon kay Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, seryosong national threat ang Pogo dahil sa mga kinasasangkutan ng mga illegal activities. 2017, nang mag-privilege speech si Barbers laban sa Pogo at hanggang ngayon anya, walang nabago at sa halip lumalala pa ang mga krimen dahil sa patuloy na mga operasyon nito. Sabi ni Barbers, kung may kinikita man ang gobyerno sa buwis, hindi ito sapat sa mga perwisyong ibinibigay ng operasyon nito sa bansa. Maliwanag anya na ang Pogo ay front na mga Chinese-led criminal syndicates, money laundering, espionage, cyber hacking, prostitution at iba pa. Ang nakakatakot ayon kay Barbers, kapag ginamit ang pera ng Pogo sa narco-politics, mas malaking problema ang kaharapin ng Pilipinas. Hinamon din ni Barbers ang matitinong miyembro ng Filipino-Chinese community sa bansa na kundinahin ang mga iligal na ginagawa ng Pogo na nakakasira din sa kanilang hanay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH,
Ako si Neil Crigunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, mga opisyal ng barangay na dawit sa umunay pagkaltas ng ayuda sa isang benepisyaryo sa Davao del Sur, kakasuhan ng DSWD. Idetali mo, RH14 Lef Narciso, Miss Lef. Misea Lakay, isolated case daw ang nangyaring pagkaltas ng barangay sa ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development na natanggap ng isang benepisyaryo sa Davao del Sur. Nag-viral ang video ng umiiyak na buntis dahil binawasan ng barangay ang ayuda nitong 10,000 piso at binigyan na lamang siya ng 1,500 pesos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, batay sa kanilang paunang investigasyon, kinaltasan ng barangay officials ang ayuda para maparte-parte at maipamigay sa mas maraming residente. Pero sabi ni Gatchalian, bawal ito at walang karapatan ang sinuman, maging ang mga kawani ng DSWD, na kaltasan ang tulong pinansyal na ipinamamahagi sa mga labis na naapektuhan ng El Nino. Dahil dito nakatakdang kasuhan ng DSWD, kasama ang benepisyaryo, ang mga sangkot na opisyal ng barangay. Kabilang sa isasampang kaso ay administratibo at kriminal, particular ang grave abuse of authority, graft and corruption, intimidation at robbery. Nagbabala si Gatchalian sa iba pang barangay officials na hindi palalampasin ang pananamantala sa mga benepisyaryo. Hinimok rin ito ang mga benepisyaryo na huwag pumayag na bawasan ang kanilang ayuda at agad magsumbong para agad maagapan at maaksyonan ang ganitong uri ng pang-aabuso. Pakinggan natin si Secretary Gatchalian. 10,000 yan kasi alam natin na importante na makabangon muli yung mga naging biktima ng El Nino. Pangalawa, walang may karapatan na kumaltas sa benepisyo or sa grant or sa ayuda na ibibigay ng pamahalaan. Nobody, kahit na elected official, kahit galing sa barangay, kahit appointed official, kahit na mismong kawani ng DSWD, bawal yan. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Akay? Ang Pangulong Marcos umalis na ng Isabela. Oo, Lakay, pagkatapos ng kanyang panghuling aktibidad doon. At gaya ng inaasahan, ay dinala yung iba't ibang proyekto, pinasinayaan yung mga natapos na proyekto doon, na partikular mga solar projects at namudmud ng mga ayuda. Magkano? Nasa 190 million. Wow. Yung naipamahagi ni Presidente doon, Lakay. Ayan, aabot sa halos 200 milyong piso. Cash o pang-bili ng mga gamit ng mga farmers? Yung 10,000, Lakay, na tinatanggap ng mga beneficiary, yun ay galing sa DSWD. Pero yung mga para sa mga lokal ng pamahalaan, gaya nitong 50 million pesos, mga cheque ito para sa provincial governments ng Isabela, Cagayan at Nueva Ecija. 50 million sila. 10 million sa provincial government ng Batanes at 31 million sa provincial government ng Quirino. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Sa iba pang report, mga dating sundalong miyembro ng RAM. Alam mo yung RAM? Parang narinig kay ano yan, di ba, Lakay? Kay Gringo. Ayan. Actually, siya ang unang head dito. Revolusyonaryong Alyansang Makabansa. Kala ko makabayan. Makabansa pala. Ayan. Pwede rin, right away, ma'am, pagka tinawag right ni Mrs. At Magdalo Group, bumuo ng political party bago ang eleksyon sa 2025. Aba, anong pangalan ng party nila? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Mistea, asahan ng babangga sa 2025 elections ang ilang dating rebelding sundalong miyembro ng Reform the Armed Forces Movement o RAM at grupong Magdalo. Ito matapos silang magsanib at bumuo ng isang bagong partido politikal na kung tawagin ay Reform PH Party. Pinangungunahan ito ng dating senador at kalihim ng pamalaang si former Colonel Gringo Onasan bilang chairman. Opisyalis din ng Reform PH Party sina dating Naval Captain at Agriculture Assistant Secretary James Layog, maging si dating anak kalusugan na Representative Mike Defensor. Sa isang programa sa Club Filipinos lungsod ng San Juan, nanumpa ang mga miyembro ng partidong may mga kasapi rin umano sa ibang sektor gaya ng members of the Academa. Bagamat aminadong wala silang pera,
iginiit na Hunasan na tangan nila ang kagustuhan gumawa ng tunay na reforma, partikular na sa political party system. Wala pang mga inilalatag na spesipikong plano nitong grupo, pero sinabi ni Hunasan na kabilang sa kanilang tutok ay ang pagbibigay din sa kahalagahan ng impormasyon at mapayapang pagresolba sa isyu ng West Philippine Sea na hindi umaasa sa ibang bansa. Nang tanungin naman kung tatakbo bang senador sa 2025, sinabi ni Hunasan na pinag-aaralan niya ito kabilang ng pagkalabit o pagkikayat sa mga kaibigang sina former Senator King Lacson at former Senate President Tito Soto. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Yes, Lakay. Sino yung nasa kanan ni Senator Hunasan, yung nakared? Di ba ito yung journalist, columnist na Inquirer? Sino nga ba ito? Ay, hindi ko lang kabisado Lakay. Pero mga pamilyar nga na mukha ito. Oo, yung TV host, ano nga bang pangalan nito? Nakalimutan na natin. Columnist sa Inquirer, nasa academy to. Oo, yun nga Lakay. Columnist. Academy at mga dating sundalo. Mga former members of PRAM. O yung dating nag-aklas noong 86 at itong ang Magdalo. Tanungin naman sila kung bakit sila nagsama-sama ulit at may paribago ba sila nakikitang danta. Sinasabi nila, walang nagbago noong panahon ng 86 at walang nagbago noong nag-aklas ng Magdalo. Hanggang sa mga oras na ito, yun pa rin daw ang problema ng bansa Lakay. Ayan, so sino-sino ang kasapi dyan na yung bang kasapi na anong pangalan ng partido? Magdalo daw yung isa tsaka Right Away Ma'am? Reform PH ba? Tama ba yan? Reform the Armed Forces Movement in Filipino Revolutionary Alliance ng mga kabansa. Ayan. In actual, Right Away Ma'am. Parang pinakamaganda yun Lakay. Right Away Ma'am. Mabilis kumilos. Oo. Lalo pagka nag-text si Mrs. Ayan. Ano pangalan ulit ng partido, Edniel? Ano na ba ito? Nai-register na sa COMELEC? Reform PH Party Lakay. Reform PH Party. Yung Reform partido. Parang gusto ni Miss Teo na gamit daw yung PH eh. Reform PH. Meron bang sino-sino yung mga pangalang mga kilala dyan na kasapi? Members? Layog. Recognize ko Lakay. Si Layog at saka si Mike Defensor, birang Secretary General. Si Mike Defensor kasama na rin. Brad yata ni Senator Gringo Hunasan to sa UP eh. Ayan sa fraternity. Tech-Gen siya, tumatayong Secretary General ngayon. Tapos ang plano ni Gringo ay itap si former Senator King Lacson at former Tito Soto. Sa 2025. Pero walang definite yan Lakay. Yung mga macho black nung araw sa Senado, dapat isama rin si Lito-Lito Lapid-Lapid. Wala pang definite Lakay kasi ang binabanggit nila. Open din sila Lakay sa kikipag-combine ng puwersa sa ibang mga existing ng mga partido politikal. Yun ang binabanggit ni Senator Hunasan. Cesar Lee, wala bang pangalang Cesar Lee dyan? Hindi ko lang nakita. Di mo nakita. Tingnan mo baka merong Cesar Lee dyan. Oo. Pero, yes, Michelle. Yes, Lakay. Edniel, di ba pag sabing Magdalo si Senator Trillanes, bakit wala siya dyan? Trillanes, sina Mestre Campo. Ayan, Wala? Wala dito. Faeldon. Lakay. Yan. Si former, Sinik Faeldon, Lakay, na-issue rin, diba? Dumaan din sa maraming issue ng Duterte admin. Pero itong mga nandito so far, wala pa silang nilalabas na listahan ng kanilang members. Yung pa lang sila, yung mga humarap sa media. Sila pa lang Lakay yung nakita natin ng member. Itong bagong partido, binubuo mostly ng mga dating sundalo. Ayan, okay. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo Lakay at Pistea. At para kina Senator Gringo Hunasan, ayan, idol kong Mike Defensor, ha? At Yusek Layog, ayan, good luck sa inyo. Babalikan natin lang pang mga reports. Speaking of Lacson, ha? Standby Miss Aliyah, Jody Santa Maria, annulled na ang kasal kay Pampi Lacson. Di ko makumpirma pa rin Vic, ha? Pero yung kasama ni Senator Gringo Hunasan parang si dating Governor Willie Villarama o Randy David. Ayan. Yung naka-red kanina Lakay. Yung naka-red, oo. Samantala sa detalye pa rin ating mga balita. Teka muna, ha? Magbigay muna tayo ng premyo sa ating mas malakas
promo sa telepono, Miss Thea. Yes. Anong telephone number na tatawagan? 0998-568-9094. Again. Repeat it again for the second time once more. 0998-568-9094. Ang sasagutin lang ay ang tanong kung ano ang magdiriwang ng 85th anniversary na himpilan ng radyo. Samantala, wala ng dahilan para panatiliin pa sa bansa ang operasyon ng POGO, Philippine Offshore Gaming Operations. Ito ang muling apela ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City matapos ang nakaraang insidente ng pagkakatuklas ng may illegal na operasyon ng POGO sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga. Sabi ni Rodriguez, patunay ito na ang POGO ay front lamang ng mga illegal activities katulad ng money laundering, illegal immigration and employment, prostitution, extortion, kidnapping at hacking. Ayon kay Rodriguez, ang negatibong epekto nito sa bansa at mga hatid na problema ay hindi sapat sa umano'y kita na makukuha ng gobyerno kapalit ng pagpayag sa kanilang operasyon. Samantala, nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng panibagong notice to airmen ngayong araw. Ang abiso ay para sa flights na may biyaheng malapit sa Taal Volcano at may vertical limits na 10,000 feet mula sa kalupaan. Epektibo ang NOTAM ngayong araw simula alas 8:39 ng umaga at magtatagal hanggang bukas ng alas 9 ng umaga. Ang mga flight operators ay inabisuhan na iwasan ang paglipad malapit sa crater ng bulkan dahil sa posibilidad ng panganib. Ang Taal Volcano ay kasalukuyang nasa alert level 1. Kasuhan naman ng PNP Highway Patrol Group ang social media personality na nasa likod ng viral post na umunay kumaladkan sa pangalan ng hanay sa isyu ng escort for hire. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gina Fajardo, sasampa ng reklamong may kinalaman sa cybercrime law si Mary Joy Santiago matapos itong mag-post sa Instagram story ng larawan na isa manong police escort na kinuha ng kanyang partner para hindi sila matraffic. Sinubukan pa nilang kausapin si Santiago pero hindi na anya ito makontak ngayon. Nanindigan naman ng Highway Patrol Group na hindi kanila ang tauhan sa larawan dahil na rin sa outdated na raw ang kanyang uniforme. Samantala, 4,000 katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation center matapos mag-alboroto ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa report ng DSWD, bawat isa sa 8 evacuation center sa Negros Occidental at Negros Oriental ang tinutuluyan ng higit 4,300 individual. Samantala, aabot na sa 8.5 milyong piso ang halaga ng naipaabot na tulong sa mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ng DSWD na may mga naka-standby pang 120,000 food packs na ipamamahagi sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. At meron tayong caller. Alamin nga natin kung alam niya ang sagot sa ating tanong na bibigyan natin ng premyong 500 pesos. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sino po sila? Arthur Fortuno po. Ano po ang pangalan, sir? Arthur Fortuno. Arthur Fortuno. Ayan, Kuya Art. Ano ang sagot sa aming tanong? Ang magse-celebrate ng 85th anniversary? DCRH po. Ang galing nyo naman. Napakahirap ang tanong namin. Nasagot nyo kaagad, ha? Ayan, Kuya Art, congratulations at huwag mong ibaba at bibigyan ka namin ng instruction kung saan mo pwedeng i-claim ang iyong premyo kung GCash o Central Bank. Ayan.
Central Bank Lakay? Bakit si Para bagong imprenta. Hindi, gusto ko yung nakasmile Lakay, huwag yung nakapangalang baba. Maraming salamat, Kuyang Art, at congratulations. Magandang hapon po sa inyo. At bago ang balitang showbiz, abay malungkot na balita, Secretary Ralph Recto, abay Governor Eli Romulo na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil sumadsad na naman ang halaga. Lumakas, hindi bumawi sumadsad. Oo. Dahil ang naging palitan ng dollar ngayon, Mr. Michael Ismaygay, kung noong Biyernes ay 58 pesos and 79 centavos. Ngayon ay 58 pesos and 52 centavos. Ayan. Tumatag ng 27 centavos ang piso kontra dolyar. At happy birthday muna kay Brad, Attorney Fidel Calban ng BIR. At Kuyang Sheriff June de la Cruz. At siyempre Major Herculano June Mago. Happy birthday kay Mike Bernabe. At kay Noble Ariel Narang ng Tuguegarao Masonic Lodge. Aba, sabi ni Kuyang Doming de Asis bumabahado na emperador ngayon. Saan? Doon sa Tuguegarao, at meron pang kasamang pinapaitan. Ayun ang kasarap naman yan. At happy birthday din kay pareng Alex Garcia dyan sa Leyte. Kuyang Romel Lasate ng PNP. Kuyang Eugene Tinaco. Very useful Kuyang Edwin Daes. Roger Turises Maning Rivera at Kuyang Michael Benipayo, happy birthday. At sa showbiz, Miss Thea. Ito na nga't Lakay, Jody Santa Maria, annulled na kay Pampi Lacson matapos ang 13 taon. Teka, may mga anak ba sila? May anak, isa lang Lakay. Isa lang. If I'm not mistaken, lalaki. Okay. Idetalye mo ang balita, Showbiz Princess Aliyah Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea, 13 taon ang inabot bago maanal ang kasal ni na Jody Santa Maria at Pampi Lacson. Ibinalita ito ni Jody sa kanyang Instagram post. Ayon sa aktres, finally ay nag-grant na ng Korte Suprema ang kanyang petisyon o case closed na itong kanyang annulment case. Totoong kailangan lang daw na Eka, Miss Aliyah, I stand corrected. Ayan na, nag-text itong business correspondent natin, Mr. Michael Ismaygay. Ang, bumagsak pala ang piso, Bakit Lakay? 58.79 pala ngayon ang palitan. Nung Friday, 58 pesos and 52. Ayan na, Rambol, Ayan na. Maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay. So, ang palitan ng dollar ngayon ay 58 pesos and 79 centavos. Naku. Lumagapak nga, Lakay. Baka umabot pa ng 59 ito. Sana wag naman. Naku po. Mr. Michael Ismaygay, ang ninong ni Elaine Apit. Ayan, maraming salamat, sir. Ayan. Okay, proceed. Back to Miss Aliyah. Oh yes, Lakay, ang sabi ni Zodi ay totoong kailangan lang naman ng palataya sa God's promises at magtiwala sa timing ng Panginoon. Kwento pa ni Zodi ay hindi naging madali ang kanyang paghihintay sa desisyon ng Korte Suprema. Paglalarawan niya, ito ay frustrating, discouraging at heartbreaking. Si Zodi ay kinasal kay Pampi noong 2005 at may isa silang anak at naghiwalay sila noong 2011. Nananatili namang maayos ang kanilang ugnayan at close din si Jody sa asawa ngayon ni Pampi, ang aktres na si Iwa Moto. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV. The road is long. Lakay, kamustahin ko lang si Doc Joan sino? Clarence ng Clarence MD, ang may kagagawaan kung bakit ako nakamask ngayon. Pampa-beauty ba yan? Ano bang surprise! Ano bang inalis mo yung bigote mo? Ayun, yan, inalis ko. Tsaka yung goatee ko, Lakay. Goatee. At yan ang kawan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan ang mga balansyadong balita.
Chairman of the Board Henry Uri, at natural-born Filipino citizen. Hindi nakakalimot? Hindi nakakalimot. Walang amnesia dahil umiinom ng Memo Plus Gold. Miss Kay Karen Oyong ang anak, Baguio City. Yeah. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Magskila. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na